Salamat sa pagpili sa video na ito. Kabanata 3. Dream or Reality? Nagising si Yenny sa gitna ng gabi. At nakita niya ang isang tao na nakahiga sa rooftop. Ito ay tumingin sa kanya at akmang siya ay lalapitan nito. Si Yenny ay may mataas na animal instinct. Nararamdaman niya kung may posibleng panganib sa paligid niya kaya't automatikong nagre-respond ang kanyang katawan upang depensahan ang kanyang sarili. Nung pagkakataon na iyon ay agad niyang itinaas sa highest level ang kanyang defense energy. Kumbaga sa anime, nag-transform siya na parang isang super saiyan. Mahinahong dumpensa ang taong iyon upang pigilan ang posibleng paglala ng sitwasyon. Yenny, it's me, sabi niya. Nang ma-realize ni Yenny na ang taong iyon ay ang kanyang regular na customer ay huminahon na siya at nilapitan ang lalaki. Nakataas pa rin ang kanyang defense level upang makatiyak ng kanyang kaligtasan. Nang makumpirma niya na siya nga ang lalaking iyon, ang kanyang regular na customer ay kumalma na siya. Sino ka? Ano bang pangalan mo? Anong ginagawa mo dito sa rooftop? Bakit palagi kang natutulog kung saan-saan? Wala ka bang bahay? Bakit ang tagal mong nawala? Saan ka ba nagpunta? Hindi na malaya ni Yenny na napakarami na niyang naitanong, hindi na magawang makapagsalita ng lalaki. Hanggang sa naging maulap ang langit. Bakas ang pag-aalala ng lalaki sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Yenny na para bang may nais itong sabihin. Ngunit bigla nang bumuhos ang malakas na ulan. Biglang nanghina ang lalaki at ito ay napaluhod sa harapan ni Yenny. Agad na ay nalalayan ni Yenny ang lalaki. Ngunit sa hindi niya maunawa ang pangyayari, may tila ba makapal na kapa ang biglang umasiwas at mabilis na naglaho ang lalaki. Naiwan si Yenny na mag-isa sa rooftop. Basang-basa sa ulan. Nagsumunod na araw ay nagkasipon si Yenny. Yenny, okay ka lang ba? Natatapon na ang coffee. Pinunasan lang ni Yenny ang kanyang ilong ng tisyo. Hindi niya napapansin sa sobrang clumsy na siya at naiinis na pala ang kanyang customer. Naging preoccupied si Yenny. Dahil sa pag-iisip kung panaginip lang ba na nakita niya ang lalaki. Siya ba ay nakararanas na ng sleepwalking? Natural na kinakausap ni Yenny ang kanyang sarili sa tuwing may malalim siyang iniisip. At dahil very creative din ang kanyang imagination, minsan ay kinakausap niya din ang mga drawings niya sa wall ng kanyang kwarto. Kodo Shinichi, ay solve mo nga itong nangyayari sa akin. Ikaw naman Boss Stampede, pwede bang bantayan mo nga ako? Ganyan kausapin ni Yenny ang kanyang mga drawings. Magkape ka Shinichi, pagbalik ko dapat na solve mo na ang kasong iyan ha. Nang sumunod na mga araw ay naging okay na ulit si Yenny. Nabisi siya sa trabaho at sa kanyang coffee shop. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay biglang nagkaroon ng sunog sa isang bahagi ng kanyang property building. Ligtas na nakalabas ang kanyang mga kasamahan ngunit siya ay natrap sa loob. Ilang sandali pa ay muling lumitaw ang misteryosong lalaking customer niya. Niyakap siya nito upang maprotektahan siya mula sa naglalagablab na apoy. At nang siya ay may layo na nito sa panganib, napansin niyang parang papel na unti-unting nasusunog ang lalaki. Hanggang sa may isa pang lalaking estranghero na dumating at mabilis na nilabanan ang apoy. Di nagtagal at maapula na rin nito ang sunog. Maayos na ang lahat. Nagpasalamat si Yenny sa estranghero. Lumingon-lingon siya sa paligid na hinahanap ang kanyang customer na lalaki. Tinanong niya ang estranghero kung may napansin itong isang lalaki. Hindi ito sumagot ngunit inaabot niya ang kanyang calling card kay Yenny. Muling nagbalik sa isip ni Yenny ang kanyang misteryosong customer. Totoo ba siya? O baka nananaginip lang talaga ako ng gising? Imagination ko lang ba ang lahat? Ano bang nangyayari sa akin? Maya-maya ay nilapitan siya ng kanyang kasama sa shop upang humingi ng paumanhin sa kanya at magpaliwanag ukol sa insidente ng sunog. At dahil madami siyang iniisip nung pagkakataon na iyon ay hindi na niya masyadong in-entertain ang paliwanag nito. Gusto pa sanang magbalik ni Yenny sa pag-iisip tungkol sa misteryosong customer niya, nang biglang. Yenny, may dalawang customers tayo. Sabi ni Manang. Nagulat siya nang makitang muli ang dalawang lalaki. Ang tumulong sa kanya maapula absunog at ang misteryosong lalaki na nagligtas sa kanya. Habang siya ay nagsiserve ng orders ng dalawang lalaki at pinagmamasdan niyang mabuti ng kanyang misteryosong customer. Nakita siya ni Manang, ibig sabihin, totoo talaga siya. Hinawakan niya ang lalaki upang matiyak na totoo nga ito at hindi guni-guni. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan sa sunog?
Nakita ko na halos mabalutan ka ng apoy. Halata ang pag-aalala ni Yenny. I'm okay, Yenny. Don't worry about me. Are you unharmed? Mahinang sabi nito. Nang mapansin ng isa pang lalaki na nagiging seryoso na ang usapan ng dalawa at nahihirapan na magpaliwanag ang kasama nito ay agad na siyang nagkwento ng kung ano-ano. Ang totoo niyan ay naghahanap talaga kami ng pwedeng maupahan na pwesto para aking opisina, kung mamarapatin mo Yenny ay nais kong upahan itong nasunog mong pwesto. Ako na ang baalang magpaayos. Magbibigay din ako ng advance payment at deposit. At dahil sa maganda ang naging kasunduan nila, pumayag si Yenny na popahan ang pwestong iyon. At inayos nga ng mga ito ang pwesto. Madalas ni Envy sinisilip ang ginagawang pagsasaayos ng mga ito. Madalas din yumorderan mga ito sa kanyang shop. Naging magaan ang loob ni Yenny sa dalawang lalaking iyon. Hindi siya sanay makipagkaibigan sa mga lalaki ngunit nakasundo niya ang mga ito. Marahil dahil sa matagal nang magaan ang kanyang loob sa kanyang suking customer na hindi niya namamalayan ay palagi ng laman ng kanyang isipan. Natapos na din sa wakas ang pag-aayos sa pwesto. Ito pala ay magiging isang maliit na not airy office. Ikinagagalak kong ipakilala sa iyo, Yenny, ang tunay kong sarili. Hindi halata, pero isa ang certified at isang magaling na abogado. Tawagin mo na lang akong si Attorney Gun. Ikinagagalak kong ikaw ay makilala Ginoong Attorney Gun, sabi ni Yenny. Sabay tawa ng malakas. Naging maayos ang naging turingan ng tatlo. Nagkasundo sa kwentuhan si Attorney Gun at si Yenny, habang tahimik lang ang misteryosong lalaki. Samantala, lingid sa kaalaman ni Yenny ay may mas malalim na dahilan kung bakit naroon sa kanyang pwesto ang dalawang lalaking iyon. Ibinilin ka sa akin ni Jin. Gusto niya na manatili ka dito malapit kay Yenny, hanggang sa manumbalik na muli ang lakas mo. Sabi ni Gun sa lalaki. Lumipas ang ilang mga linggo. Ang misteryosong lalaki ay nakaranas ng matinding panghihina at sakit ng katawan, kinikimkim lang niya ito sa kanyang sarili. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood.